Let us all welcome Brother Aaron Gogna. Good morning! Tingnan nyo nga ang katabi nyo, sabi mo sa kanya, you look wonderful today. Very good. My name, can we show my slide? Lalabas ba itong slide ko? Sige nga. Hintayin natin, ha? Wala. Ibang lumabas. Yeah. At presenter view. Naka-presenter view. Kaya lang lumalabas. Hindi yun na-try. Hindi pa tulong. Hindi ko ito alam eh. Yeah, good weekend. Okay ba? Pwede patingin. PowerPoint. Kita ba? Sige. My name is Arun Gogna. If you've noticed, Arun is not a Filipino name. Arun is an Indian name, which means sun, araw. Ako po'y may Indian name kasi po ang tatay ko'y Indian. Yung nakamotor. Anong 5'6"? Tama. Ang tatay ko po'y Bombay. Pero ang nanay ko po'y Waray. May mga waray ba dito? Waray? Waray? Ayan. Yung iba, waray buhok. Pero waray pa rin. Ha? I am very happy to be here. Bakit? Hindi niyo po ito alam. Gusto kong kausapin ng mga organizers ng ating Holy Week recollection na ito for 43 years. Pang 43rd na po ito. Gusto kong pasalamatan ang mga organizers nito, ang parokya. Bakit po? Kasi nung ako po'y bata-bata pa, uma-attend po ako dito every year. Hindi lang ako, bit-bit ko yung buong pamilya namin. Yung tatay ko, nanay ko, kapatid ko, ang kasama sa bahay, naka L300 kami. Babiyahe kami galing Parañaque, papunta dito every year. Alam niyo kung saan kami nakaupo? Dahil malayo kami, dumarating kami dito, mga pasado 8 o'clock na, punong-puno na to. Nandun na kami sa dulong-dulo dun. Pero punta kami ng punta. Pero po, nagkaroon ako sa aking puso ng pagnanasa at panalangin. Sabi ko, Lord, sana magaya namin tong Holy Week recollection na nangyayari dito sa Araneta, doon sa South. Sana magkaroon. And brothers and sisters, 15 years ago, nag-umpisa po kami magkaroon doon ng Holy Week recollection na parehong-parehong ginagawa natin dito. And we started it. And today, ngayong panahon na to, we are celebrating our 15th year of Holy Week recollection. Dahil sa nangyayari dito, nanganak po ang recollection ninyo sa amin doon sa Alabang. Alam niyo kung ilan ang uma-attend doon? Tingnan niyo po, ganito kami karami. 6,500 people in the South gather in 2 places. 2 lugar po yan. Phil Investent at saka Bellevue Hotel. Sabay nangyayari. Kasi hindi kami kasya doon sa isang lugar. Napakadaming taong dumarating. At ngayon, nagpaalam ako sa kanila. Kasi ako po yung leader. Sabi ko, magbibigay pugay ako sa Araneta Coliseum.
para sabihin sa mga tao doon, sa organizer, sa parokya, na yung ginawa nila ay nagtanim sa amin, ngayon ay nagbubunga na doon. So pinayagan ako nila at sabi nila, sige pumunta ka, mag-talk ka doon. Kaya iniwan ko po sila doon lahat. Babalik na ako sa kanila bukas, but we have been doing this for 15 long years because of what is happening here. Kaya kami po yung nagpapasalamat. Kaya ako yung nandito, punong-puno ng pasasalamat at excited na dati nandoon ako, napalapit ako ngayon dito sa stage, blessing many, many people. Are you ready? This is my topic. Magbuklod tayo sa pagkakaiba, may pagkakaisa. Hirap po ako magtagalog, pero susubukan ko pong mabuti para ako po yung inyong maatanto, madalumat at maarok. Ito po ang topic natin. Magbuklod tayo. Kahit tayo'y magkakaiba, tayo'y pwedeng magkaisa. At naniniwala ako na magkakaisa ang bayan kung magkaroon ng pagkakaisa ang pamilya. Amen po ba? Kaya ang trabaho nating lahat ay ito po, pagbuklorin ang iyong pamilya. Sana ang inyong pamilya ay magkasundo-sundo. Huwag mag-aaway sa lupa na pinamana ng inyong mga magulang. Huwag mag-aalitan kasi galit ka sa iyong biyenan. Magkaisa, magbuklorin ang iyong pamilya. Pero pwede nyo sa akin sabihin, brother, ang hirap naman yan. Bakit? Magulo na yung pamilya ko. Meron akong kaibigan, sumulat siya sa akin, tapos sabi niya, Brad, baka lang may mga tao na naniniwala na hindi na nila kayang pagkaisahin ang kanilang pamilya dahil magulo na. Kaya sabi niya sa akin, pinahihintulutan kitang basahin mo ang buhay ko para pag narinig nila, sasabihin nila, ay, siya nga naayos, ako pa kaya. So, babasahin ko po ang sulat niya sa akin, maikli lamang, para makita ninyo na may pag-asa pa ang inyong pamilya. Kasi yung pamilya niya napakagulo, pero naayos ng Diyos. Are you ready? Gusto ko pong pakinggan yung mabuti, gamitin niyo ang inyong wastong isip, baka malito ho kayo sa gulo ng buhay niya. Ito po ang sulat niya. Brother Arun, ilang taon na ang nakararaan, nakilala ko ang isang biyuda na may isang dalagang anak. Nagpakasal kami, kaya nagkaroon ako ng isang stepdaughter. Okay? Sundan nyo ha? Hindi nagtagal. Yung tatay kong biyudo, pinakasalan ang stepdaughter ko. Kaya ang nangyari, ang stepdaughter ko ay stepmother ko rin. At ang tatay ko ay stepson ko rin. Diba? Ang misis ko ay naging mother-in-law ng kanyang father-in-law. Biyenang babae ng kanyang biyenang lalaki. Nakakasunod pa kayo? Hindi pa tapos yun. Ang anak na babae ng aking asawa, ang aking stepmother, ay nagkaroon ng anak na lalaki. Nagkaanak. Ang sanggol na ito ay half-brother ko. Di ba? Tama. Dahil anak siya ng aking ama. Pero dahil anak siya ng anak ng aking asawa, apo siya ng aking asawa. Kaya, lolo ako ng aking kapatid sa ama. Kaya niyo pa? Hindi pa tapos. Okay pa sana ito. Hanggang nagkaroon kami ng asawa ko ng isang anak na lalaki. Nagkaanak sila. Ang half-sister ng aking anak, ang aking stepmother,
ay lola rin niya. Kaya ang tatay ko ay brother-in-law ng aking anak. Na ang stepsister ay asawa ng aking anak. Kaya niyo pa? Kung gayon, ito na. Sundan niyo ha. Kung gayon, ako ay brother-in-law ng aking stepmother. Ang asawa ko ay tiyahin ng sarili niyang anak. Ang anak ko ay pamangkin ng aking ama. At ang sarili ko ay lolo ko. Ay nako. Ewan ko ba kung saan tayo aabutin nito. Hawakan niyo ang kamay ng katabi niyo. Sige na, pakihawak ng kamay. Sabihin mo sa kanya, friend, magulo pa ba ang pamilya mo? Walang tatalo sa kaibigan kong ito. Ang gulo. Pero inayos ng Diyos, ikaw pa kaya? Sabihin mo sa kanya, ikaw pa kaya? So mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-asa na kaya ng Diyos na ang pamilya natin ay magbuklod. Kahit tayo'y magkakaiba, pwede tayong magkaisa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Paano magkakaisa ang bayang Pilipinas pag nagkakaisa na ang mga tao sa pamilya? Kaya pag-usapan natin ang mag-asawa. Magkaisa ang mag-asawa. Mga kapatid, ito po ang katotohanan. Ang misis at ang mister ay magkaibang magkaiba. Why? Because men and women are created by God differently. Magkaiba ho tayo. Sinadya ng Diyos na magkaiba ang babae at ang lalaki. Ipuprove ko sa inyo ha, mag-a-agree kayo sigurado ako dito. Ito yung una. Men and women talk differently. Iba ho tayo magsalita. Ibang-iba. Tingnan nyo yung screen sa likod ko. Ang lalaki daw, ang maximum words niya a day ay 6,000. Ang lalaki, pag nagsalita kaya matipid. Bakit? Maximum na niya ang 6,000 kataga. Tama na, ayaw na magsalita. Pero kayong mga babae, ang minimum words ninyo ay 8,000. Minimum po yun. 8,000. Minimum. Kaya mga mister, pakinggan niyo ko. Pag ang misis nyo, pahiga na kayong matulog, nagsasalita pa, payagan nyo na. Bakit? Hindi pa siya kumukota. May kota yan. Minimum 8,000. Tapos kaming mga lalaki, ayaw namin masyado nagsasalita. Kaya pakinggan niyo ako, mamaya, pauwi ko, ang tahimik ko. Bakit? Kumota na ako. Dito sa talk na to, mas marami pa akong sasabihin. Hindi ibig sabihin, tahimik si mister, walang pakialam. Hindi yun totoo. Kumota na siya. Hindi ibig sabihin, salita ng salita si Mrs. Daldalera, hindi. Inahabol niya yung kota niya. Yun ang ibig sabihin yan. Pero magkaiba ho tayo. May mali ba? May tama ba? Pareho tayong tama. Magkaiba lang. Amen? Pakinggan niyo ha, para hindi kayo nagugulat. Ito yung pangalawa. Men and women think differently. Magkaiba ho tayo mag-isip. Bakit? Kasi yung brains natin, yung utak natin, iba po ang structure sa loob. Ito yan. Women, you process life like spaghetti. Tingnan niyo yung kamay ko. Yung mga thoughts ninyo, isang strand ng noodle ng spaghetti, nakadikit doon sa isa na ibang pinag-uusapan, nakadikit sa isa-isa. Kaya kayong mga babae, 1 minuto pa lang kayo nag-uusap, 5 topics na napag-usapan nyo. Diba?
Sabi nung kaibigan mo, alam mo ba, nabili ko yung bag na yan sa Rustan. Sasagot yung isa, alam mo, pumunta ako sa Rustan, nakabili ako sapatos. Yung sapatos na yan, ang ganda niyan. Nakakita ko na, ang dami na. Ang pinag-usapan nyo lang yung bag. Napunta na kayo dun sa kumari nyo. In 1 minute. Kasi dikit-dikit. You get it? Kaming mga lalaki ay iba. Kami hong mga lalaki, we process life like boxes, kahon. Ganito kami, may pag-uusapan kaming topic, bubuksan namin yan. Pag-uusapan namin yan. Pag ayaw na namin, isasara namin. Kaya minsan hindi makahabol sa inyo ang mister nyo sa pinag-uusapan. Kasi nakakaliko kayo, kami pasara pa lang. Nandun na kayo sa ibang topic. Mali ba yun? Hindi. Magkaiba lang tayo. Tapos ito pa, kaming mga lalaki, merong kaming paboritong kahon sa aming utak. Our favorite box is what I call nothing box. Ano yan? Tingnan nyo ko. Papapansin nyo mga lalaki, anak nyo o mister nyo, gumaganito. Eto na, kayo mga misis, mga babae, wala kayong nothing box. Palagi kayo may iniisip. Kaya minsan, nag-aaway kayo kasi tatanungin mo yung mister mo, ano iniisip mo? Ano sagot ng mister? Wala. Kasi nothing nga eh. Tapos ikaw, misis, ipipilit mo yan. Anong wala? May iniisip ka. Anong sagot mo? Wala nga eh. Tapos yung misis, iniisip mo yung ex-girlfriend mo. Patay tayo nito. Nothing box. Paborito namin yon. Huwag niyo kaming awayin. Payagan niyo kaming tumunganga. Pero kayo, hindi kayo masyadong tumutunganga eh. Kasi ang dami niyong iniisip. Mali ba kayo? Mali ba kami? Hindi. Magkaiba lang tayo. You get it? Another is this. Men and women, we feel differently. Iba ho, iba. Bakit? Oh, look at the screen. Women are problem talkers. But men are problem solvers. See? Di ba kayo mga babae uuwi ng bahay galing opisina? Sasabihin mo sa mister mo, nakakainis sa opisina. Ayoko na doon. Hirap na hirap ako. Talk about it. Sasabihin mo sa mister mo yung reklamo mo. Anong sagot ng mister mo? Mag-resign ka na. Solver. Gustong sagutin ka agad. Ikaw, hindi mo naman kailangan ng sagot. Gusto mo lang may nakikinig. Tama o tama? Kaya mga mister, pag dumaing ang misis nyo, pakinggan nyo. Huwag nyo kagad isolve. Mag-iiyak-iyak siya, yakapin mo lang, hayaan mo siya. Hindi niya kailangan ng sagot. Kailangan niya may nakikinig. Itabi mo muna ang pagiging superhero mo. Kasi iba sila sa atin. At iba kami sa inyo. Pag sinusolve namin ang mga bagay, kasi yun ang nararamdaman namin. Kaya mga misis, listen to me. Pag gusto niyong utusan ng mister niyo, huwag niyong bibigyan ng detalye. Huwag. Huwag mong sabihin sa mister mo, sira ang gripo. Pumunta ka nga doon sa Ace Hardware. Sakay ka tricycle, baba ka doon sa likod na dumaan. Tapos akyat ka ng second floor, nandun yung Ace Hardware. Pasok ka sa loob, doon sa pangatlong rack, kanan ka. Baba ka doon sa baba, nandoon yung gripo. Yun ang bili mo. Ayaw namin yun. Alam niyo, sagot kaagad namin, bukas na lang. Ito po ang sabihin ninyo sa mister nyo. Honey, yung gripo sira. Na ano ako? Nahihirapan ako.
tulungan mo naman ako. Yun lang. Alam mo gagawin ng mister mo? Ay, gagawin yan. Pagkatapos niya gawin, o tatawagin niya yung gagawa, paggawa na, purihin mo. Sabihin mo sa kanya, ang galing-galing naman ng asawa ko, nagawa yung problema ko. Alam mo sasabihin ng mister niya, pagkatapos mong purihin siya, alam mo sasabihin niya sa'yo, i-renovate natin ang bahay. Wow! Ganon. Kaya mga misis, huwag niyong kukontrahin ang mga mister ninyo. Yung iba, may pangarap ang mister, papangakuan ka, kukontrahin mo. Wag. Sinabi ng mister mo, papagawan kita ng bagong bahay. Huwag mong kukontrahin. Huwag mo sasabihin, bagong bahay, yung doghouse nga, walang bahay. Doghouse, wala. Ay, wala na. Alam nyo, lilipat yan ng ibang babae. Kaya napansin nyo, may mga kilala kayo, mga lalaking may asawa, may kabit. Tapos pag nakita nyo yung kabit nung lalaki, kalayo ng itsura sa misis. Ang ganda-ganda ng misis. Yung kabit, mukhang likod. Yung hindi mo alam kung alam mo nakatalikod, no? Nakaharap na pala. Bakit siya pumatol doon? Kasi yung mukhang likod na babae, alam mo, sabi sa mister mo, ang galing-galing mo. Tapos ikaw, misis, never mong sinabi sa mister mo, ang galing-galing mo. Listen to me, my dear friends. Mga mister, kung gusto niyong purihin ang misis niyo, ang una niyong tatargetin ang itsura nila. Mahalaga sa babae ang itsura. Kaya, tingnan niyo kayo mga misis, di ba? Bago kayo lumabas ng kwarto, nakaayos na kayo. Kaya mga mister, anong gagawin natin? Purihin niyo ang misis niyo. Sabi-sabihan niyo, wow, ganda. Huwag yung pagtawanan. Yung iba, yung misis nyo, nagpagupit, nagpaparlor, gumasos ng kung kano-kano karami. Pag uwi ng bahay, anong sabi mo? Magkano yan? Patay tayo nito. Talk about their beauty. It is important to them. Mga misis, paano nyo pupurihin ang mister nyo? Ay, huwag nyo na lang sasabihin na pogi at gwapo ang mister nyo. Hindi ho namin kailangang marinig yan. Bakit? Kasi ang pagiging gwapo at pogi namin, it's a given. Alam na namin yun. Kaya kami mga mister lalabas ng kwarto kahit ano itsura, kakamot pera kainin ngayon. Wala kaming pakialam. Bakit? Alam namin pogi kami. Kaya wag yun na paulit-ulit sinasabi, pogi mo po. Alam ko na yan. Ito ang sabihin nyo, ang galing-galing mo. Pag sinabi mo sa mister mo, ang galing-galing mo, nako, grabe ang tindig niyan. Ay, talaga naman. Bakit? Ang galing ko daw. Nagpintura ako ng maliit na aparador doon. Yun lang ginawa niya. Galing-galing mo. Thank you. Diba? Pinturahan ng Bombay. Ganon. Mahalaga sa amin yan para tayo ay magkakaisa. Ha? Tandaan nyo yan. And I want you to learn more about your marriage. How? Read the book I wrote. Ako po'y sumulat ng libro. Keep the love alive. So what do we do? Babasahin ko po sa inyo ha, para maintindihan natin. Anong gagawin natin dahil tayo ay magkakaiba? We need to celebrate our differences. Pakinggan nyo ha, babasahin ko ng konti ito. Ito po yan. Who then is correct? Sino ngayon ang tama? The obvious answer is this. Women are always right. And men are never wrong. Remember this, wives, listen. You married a man, not a woman. He is your husband, not your girlfriend. He will never think like you do. He will always act differently from you. Husbands,
do not forget this. You married a human being who is so much connected to her emotions. She is your wife, not your car. Siya ay misis mo, hindi kotse mo. Iba ho yun, ha? She will never think like you do. She will act differently from you. And knowing that you are wired differently will help you get along and build a truly satisfying marriage. Because God intended man and woman to be different from each other, not to compete with each other, but to complete each other. Amen? So this is the book for married people. Basahin niyo po ito. Nakakatawa ang librong ito, pero grabe ho ang matututunan ninyo. Kung katabi niyo ngayon ang asawa ninyo, tingnan mo nga siya at sabihin mo sa kanya, we complete each other. Go. Let's talk about siblings. Para magkaroon tayo ng pagkakaisa sa mundo, kailangan nagkakaisa ang pamilya. So tingnan niyo po yung screen. Magbuklod ang magkakapatid. Hindi po sila magkakapatid. Magkakailong. Ha? Wala akong makitang picture eh. Yan na lang. Hay! Paano magkakasundo ang inyong mga anak? O mga magulang, pakinggan niyo po ako ha. Para magkasundo ang inyong mga anak, please never, ever play favorites. Wala ho kayo dapat paborito. Gagawin niyo ang lahat ng paraan na pantay-pantay ang pagmamahal niyo sa kanila. Dapat pantay-pantay. Huwag niyo hong gagayahin ang nanay na ito. Tingnan niyo. Sabi niya, wala naman akong paborito sa mga anak ko. Lahat sila mahal ko. Tingnan niyo. Naka-frame pa yung picture ng babaeng anak nila. Pero yung dalawang lalaki ay the picture lang ang nilagay. Tapos sasabihin niya wala siyang paborito. Ay, napakagaling. Ano? Ako po ay may kuya. Yung kuya ko, 5 years older than me. Nung mga bata pa kami, nako, we were fighting all the time. Away ho kami ng away. Wala kaming pinagkakasunduan. Yung laruan niya, yung laruan ko. Pero, si mama, ang nanay ko, araw-araw na lang, sinasabi niya sa amin, Aaron at Jimmy kapatid ko, magkasundo naman kayo. Away kayo ng away. Dadalawa na nga lang kayo. Tapos sasabihin niya ganito, dadalawa na nga lang kayo. Tandaan nyo, iisa lang kayo. So litong-lito kami. Dalawa, pero isa. Hindi namin maintindihan, away pa rin kami. And then, I'm not sure where my mom got this. I think sa Reader's Digest yan nakita. Isang araw, dumating ang nanay ko sa bahay. May dalang cake. Anong cake? Johnny's cake. Naalala niyo ba to? Sino nakaalala nito? Taas ang kamay. Yan ang mga matatanda. Maliit pa ako niyan. Pagpasok ng nanay ko sa bahay, ay nako, may dalang cake. Nag-away kami lalo ng kuya ko. Akin yan, akin yan, akin yan. Sabi ng nanay ko, tumigil kayo. Tapos pinatong ng nanay ko yung cake sa lamesa, inilabas niya sa kahon. At alam niyo kung anong cake? Chocolate cake. Ay lalo kami nag-away ng kuya ko, akin yan. Sabi ng nanay ko, huwag mag-away. Tapos may ginawa ang nanay ko na nabago ang buhay namin. Kumuha ng kutsilyo ang nanay ko. At sabi niya sa kuya ko, Jimmy, hawakan mo ang kutsilyo. Nung hinawakan ng kuya ko yung kutsilyo, tiningnan ako ng kuya ko. Tapos alam mo, sabi ko, bumait ako bigla.
Kaya lang yung sitwasyon umikot, bumaliktad. Nung sinabi ng nanay ko, Jimmy, ikaw ang hahati ng cake. Si Aaron ang pipili. Bigla akong, bakit? Pag mali ang hati niya, kukunin ko yung mas malaking parte. Ako ang pipili eh. Alam mo yung kuya ko? Ay, nag-isip. Kumuha ng upuan. Tumayo sa upuan. Hawak yung kutsilyo. Inasinta yung cake. Ano yan eh, hawak niya yung kutsilyo, tiningnan niya ako, yung cake, yung kutsilyo, ako, yung cake, inasinta niya talaga. Hinati niya sa gitnang-gitna. Tapos binigay niya sa akin yung kalahating parte na pantay sa kabila. At kinuha niya yung kabila, and for the first time in our lives, kumain kaming magkakampi. Alam niyo, pagkatapos noon, hindi na kami nag-away. Naintindihan na namin ang sinasabi ng nanay sa amin, ang tagal-tagal na, dalawa na nga lang kayo, pero iisa kayo. Ay, nakuha namin. Pagkatapos noon, grabe, sobrang magkasundo na kami hanggang tumanda. Yung kwento kong ito ay para sa dalawang anak lang. Kung 3 anak nyo, problema nyo na yan. Hindi ko na problema yan, ha? Kayo nang bahala, ha? Paano magkakasundo ang magkakapatid? Do not play favorites. As much as you can, love them equally. Ito pong libro kong sinulat ay makakatulong po sa lahat ng magulang na nandito. This is lasting gifts you can give your children. This is a parenting book, believe me. Ang nagva-viral po sa akin na grabe, millions of views, ay yung sombrero na parenting hats. Pagpapalit ng sombrero, anong role mo bilang magulang sa mga anak mo? Isang chapter lang ho niyan dito. May nag-message sa aking babae, sabi niyang ganyan, Sir, salamat po sa libro niyong Lasting Gifts. Dahil po dyan, tumino ang nanay ko. So ako tawang-tawa ko talaga. Tumino nanay mo. Message kami. Pagkatapos nun, 2 weeks after, I gave a talk in a company. I'm a corporate speaker. Preacher ako ng linggo, pero corporate speaker ako. So nag-talk ako sa isang kumpanya. Silang mag-ina, nag-gate crash sa kumpanya. Hindi sila kilala ron. Gusto lang nila ako makausap. Pagkatapos ng aking talk, nilapitan ako ng babae at sabi niya, Sir, ako po yung nag-message sa inyo. Ito po yung nanay kong tumino. So tawa kami ng taon 3. Pagkatapos namin, tumalikod yung bata. Naiwan yung nanay. At yung nanay umiiyak. At alam niyo, sabi niya, Sir, wala hong biro. Itong libro niyo, niligtas nito ang relasyon ko sa anak ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi itong anak ko, habang lumalaki, nagiging astronaut. Hay ko, astronaut? Anong astronaut? Palagi niyang sinasabi, I need space. Palayo ng palayo daw sa kanya. I need space. Nung binasa ko tong libro mo, alam ko na ang gagawin. Tapos sabi niya, tingnan mo kami ngayon. Ang ganda ng relasyon namin. Maraming salamat sa libro mo. Tapos alam mo, umiiyak siya, niyakap niya ako. Tapos hinalikan niya ako, sinampal ko nga. Ha? If you're a parent, start reading this book. I am not joking. This is gonna help you in your parenting. Hindi ho madali ngayon ang parenting. Di ba? Ang hirap. Basahin niyo to. Alam niyo nang gagawin niyo. I have a teenager son and a teenager daughter. Ang anak ko pong daughter ay 18 years old. My son is 16 years old. 3 years ago, lumapit yung dalawa sa aming mag-asawa. Teenagers, ha? Alam niyo sabi nila, Mommy, Daddy, why are you very good parents? Imagine, sabihan ka ng mga teenager na mga anak mo, ba't ang galing yung magulang?
Saan niyo ba natutunan yan? Tapos alam mo, sabi nila, we're not comparing ourselves with our classmates. We are just wondering, why are you very good parents? Saan niyo natutunan ito? Ang sarap nung marinig yun. Alam niyo, sagot ko sa kanila, sabi ko, anak, saan namin natutunan? Sabi ko, kasi sinusunod namin yung librong bestseller, Lasting Gifts You Can Give Your Children. Tawa sila eh. Tapos sabi ko, hindi ako nagbibiro anak. Sinunod ko lang yung sinulat ko. Sinunod lang namin ng mami mo yung tinuturo namin sa mga magulang. Kaya kaya niyong sabihin yan. Imagine people, children telling you, galing nyo. Paano nangyari yun? Teenagers, ha? Read this book so that your children will continue to love you forever. O hawakan niyo ang kamay ng katabi niyo. Sige na, kilala niyo man o hindi, everybody. Hawak kamay. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, friend, dati, pangarap lang kita. Ngayon, problema na kita. Tandaan niyo, ang problema ay nagdadala sa inyo sa langit. Kaya huwag tatakbuhan ang problema. Let me go deeper. Palalimin ko yung gusto kong sabihin sa inyo, ha? I want you to catch this because this is very, very important. Look at the screen, everybody. Unity is expensive. Mahal po ang pagkakaisa. Hindi siya mura. Mahal. So if you really want unity in your family, this is the truth. Someone has to pay for it. In Tagalog, kailangang may taya. Kailangan may taya. Sige nga, taas lang po ang kamay. Sino sa inyo nakapaglaro na ng larong ito? Taguan. Taas ang kamay. Tingnan nyo yung katabi nyo, baka hindi nagtaas ng kamay, kawawang nila lang yan. Laruin nyo yan mamaya, malaki tong lugar na ito. Takbo-takbo kayo sa Araneta. Magtaguan kayo dito. Di ba ang sarap paglaro ng taguan? Yes? Imagine playing this game, tapos walang taya. Walang taya. Sino nga hanap sa inyo? Wala. Taguan tayo. Sino taya? Wala. Wala. Parehong-pareho sa buhay. Parehong-pareho sa pagkakaisa. Kailangan may taya. Kailangan. Someone should say, ako ang taya. Madalas, ang mga magulang ang taya. Pero pag lumalaki na ang mga anak, kayo naman. May kaibigan ako. Nung nakapagtrabaho na siya, alam nyo, inalok niya sa kanyang, nakatira siya sa nanay-tatay pa rin niya eh. Nung nakapagtrabaho na siya, inalok niya. Sabi niya, Mami, Daddy, may trabaho na po ako. Tataya na ako. Ako magbabayad ng kuryente ng bahay buwan-buwan. Ay, ang saya ng nanay at tatay. Tapos yung binibisita ko sila, napansin ko, parang madilim ang bahay. Ang tipid. Pagbukas, sasara niya. Ganon. Yung rep, pag binuksan mo, sinasara niya kagad. Ganon. Kasi siya na ang taya. Pero dapat may taya. Naghahatian ng lupa, nag-aaway-aaway ang mga anak. Kasi hindi sinabi ng tatay, nanay, ganito ang hatian ha. Nung namatay sila, kayo-kayo na lang nag-uusap. Away. Titigil ang away. Pag may nagsabing, ako taya, sa inyo na lang yan. Yung mga ibang kapatid, magugulat, ba't ganoon? Parang hindi normal. Oo, hindi nga normal eh. Parang hindi tayo mag-away-away. Hindi ko naman kailangan yan. Yang lupa na yan. Lupa sa pasulang yan. Kailangan may taya. At dahil nakinig ka sa akin ngayon dito, tignan niyo po ako,
Dahil nakikinig ka sa akin at ikaw ay nandito sa oras na ito, nanunood ka, hindi ito aksidente na ako ang speaker at itong sinasabi ko sa iyo. Dahil narinig mo ito, anong ibig sabihin? Ikaw ang taya. Ikaw ang taya. I do not know how this will be in your life. Hindi ko alam, pero tandaan niyo itong araw na to. Gusto niyong pagkakaisa sa pamilya, kailangan may magsabing, ako taya. Hindi pwedeng KKB, hindi ho nagwo-work ang kanya-kanyang bayad. Kasi pag kanya-kanyang bayad, kanya-kanyang dala ng plastic. Yung iba, magka-Canada pa. Alam niyo yung Canada, nakikain na, nagdala pa. Canada. Kailangan may taya. Ako ang taya. Can you put your hand upon your heart, everybody? Sige nga. Sabihin nyo nga ng malakas, ako ang taya. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw ang taya. Tapikin mo rin siya, ibalik mo yung tapik, sabihin mo sa kanya, manlibre ka mamaya. Kaya lang, Brother Arun, pag akong taya, lugi ako. Yan ang salita natin palagi. Lugi ako, kaya walang unity sa pamilya, walang unity sa, bakit? Lugi ako. This is what I want you to believe. Lahat na magsasabing ako ang taya, look at the screen. I want you to believe that God will reward you. And God's rewards are better. Bahala ang Diyos magbalik sa inyo. Pag napansin nyo nag-aaway-aaway na kayo, tumaya ka na. Pero pag hindi naman nag-aaway, very good. Pero pag nag-aaway na, tataya ka. Why? Because God's rewards are better. Believe me. May mga counseling akong pamilya, ganyan. Nung sinabi ko na doon sa isa, itaya mo na yan. Di mo naman kailangan yan eh. Lugi ako eh. Talaga, lugi ka ba? Tingnan mo nga ang blessing ni Lord sa'yo. Oo nga no, nung tinaya niya, tahimik lahat. Tapos umayos ang relasyon nila. Someone has to sacrifice. So brothers and sisters, I want you to look at Jesus on the cross. Tingnan niyo po si Jesus sa krus. Alam niyo po ang ibig sabihin niyan? Si Jesus ang naging taya. Kapatid niya tayong lahat. Tayo ang may kasalanan. Pero nung sinabi niya, ako ang taya. Kaya nung nabuhay sa muli, anong unang-una niyang sinabi? Shalom! Nagkakasalom lang pag may tumataya. At si Jesus ang naging taya. And today, you are here listening to His Word. And He is telling you this, someone has to sacrifice. And someone has to be Jesus. Because unity is expensive. And that is what Jesus did for us. Yan po ang ginawa niya. Siya'y naging taya. Before I close, let me invite you to be part of my social media family. Kung kaya niyo pong picturean ito po ang aking mga social media platform. Ako po ay very active sa YouTube. Ito po yung page ko sa Facebook, sa Instagram. Ako rin po ay active sa TikTok. Pati TikTok, pinasok ko na. Actually, I won Best TikTok Award 2023. Hindi pa ako sumasayaw niyan. But the Lord has been blessing my social media to the ends of the earth. Anywhere I go, believe me, anywhere in the world, naglalakad lang ako sa isang bansa, may lalapit sa akin. Napanood na kita, ha? Ganon. Dati naglalakad ako dito, may mga pulis lumapit sa akin, nagulat ako. Sabi na, napanood ka namin sa CCTV. Kinabahan ako eh.
Sabi ko, baka TV. Ay, oo nga po. But the Lord has been using this. I want you to be part of my family, ha? Dami ko hong pinopost na video that can bless you. Marami ako mga post na makakalat ninyo. Share it to the world. Kami ring mag-asawa ay may program. Ito po ang program namin, Quares Start. Ito po yan. Quares Start ay nag-umpisa ng quarantine. This is every Monday and Friday, 9 p.m. Manila time. 30 minutes lang. We just share God's word, give hope to people, and then we pray for you. Every Monday, Friday, free. Facebook, YouTube, TikTok. Nandyan po yan. Kami rin mag-asawa ay merong podcast. Ito po yung makikinig kayo. Ang pangalan ng podcast namin ay Umagang Kay Gogna. Ito po ay nanalo na ng Catholic Mass Media Award 2 times already as Best Radio Program. So you can listen sa Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Kung ako naman po ay napapanood nyo sa mga reels ninyo, saan po ko ginagawa yung mga preaching ko? I preach every Sunday in Bellevue Hotel in Alabang. Ito po yung oras where I preach. I preach 2 times. 2 different batches of people. Thousands of people come every Sunday. I preach at 9 a.m. after the 8 a.m. Mass. Tapos papalitan ng ibang tao. I preach again at 12 after the 11 a.m. Mass. Libre din po yan. At ito po ang itsura namin. Tingnan nyo kami. Ganyan ho karami ang tao. Every Sunday. Tingnan nyo yung mga mukha ng tao. Ang sasaya. Nakangiti, tawa ng tawa, kasi ang preacher, kwela. Kung ano-ano ang aking ginagawa. Pero hindi lang ako, kumukuha rin kami ng mga paring down to earth. We believe that the feast is the happiest place on earth. Why? Because we serve a happy God. Masayahin ang ating Diyos. Amen? So ito po ang aking oras, nagpipreach. Kung kayo yung mga taga dito sa area na to, malayo-layo ng konti yan sa inyo, puntahan nyo ako, pasyalan nyo ako once in a while, mag-excursion kayo doon, mag-field trip sa South, libre po yan. Ako rin po ay manunulat, ito po yung mga libro ko, ito po yung lasting gifts you can give your children. Parents who are here, please have this book. Read this. Your children will love you for this. Another book I wrote with my wife, Keep the Love Alive. For married people, basahin nyo to. Sasarap ho ang samahan ninyo. Another book I wrote with my very good friend, Brother Bo Sanchez. Ito po yung libro namin. Tingnan nyo yung title. Kung gusto mong yumaman, huwag kang mangutang. Maniwala kayo, Bombay na ho nagsasabi sa inyo nito. Nawalan na ako ng negosyo. This is a financial book that can help you in your daily life, okay? Another book I wrote is Breakthrough. Breakthrough is this, kung kayo may pangarap, malayo ho yan sa inyo. At hindi lang malayo, may hadlang sa gitna ninyo at pangarap nyo. Paano nyo maaabot? You need a breakthrough. And today, kayo po ang unang magkakaroon ng librong ito. Because I'm launching this book today, Never Alone. Kakalabas lang ho niyan, kakahawak ko lang niyan kahapon, at kayo ho ang unang magkakaroon ng librong ito. Never Alone is a book that will tell you may pag-asa sa buhay. Ang dami ko hong natatanggap na message sa mga tao, ang lulungkot nila, grabe problema nila, pero ang hinaing nila, mag-isa lang ako. Parang iniwan ako ng Diyos. This book will give them hope. This book will answer them. Tell them the truth that they are never alone. And because you are such wonderful people, look at the screen, I would like to give you my book free. Autograph, free autograph. Autograph lang po ang libre. Nakalimutan nyo, Bombay ako. Nakita nyo lang free, pumalakpak na kayo. Ha? Ito pong lahat ng aking mga libro. They are available at the lobby, doon po sa Green Gate.
Pwede kayong bumili. You're going to bless my ministry. It is also gonna bless you. But my encouragement to you is this. Huwag kayong bibili ng isa, magsisinayang kayo. O order kayo online sa amin. Bili nyo lahat pag kaya ninyo because you are going to be blessed. So, Never Alone is launched today. Pwede kayong bumili doon. Andyan lang ho kami. Mamaya I can sign books for you. I will stay there also. Let me end. Can everybody stand up? Tayo po tayong lahat. Isa hong biyaya ng Diyos sa aking buhay ay ako po'y nilalapitan ng mga tao at dumadaing lang sila sa akin. Minsan naglalakad lang ako sa mall, may lalapit at iyak na lang. Yung iba lalapit, ihinga ng bigat ng buhay nila. Alam niyo po, trabaho ko, not to preach to them, no. My job is to empathize. Pakiramdaman sila. Minsan may lumapit sa akin, niyakap lang ako, tas iyak ng iyak ng iyak. Alam niyo ginawa ko? Nakiramdam lang. Wala akong sinasabi. Tapos mamaya umiiyak na rin ako. Pagkatapos naming umiyak, sabi niya, ba't ka umiyak? Sabi ko, hindi ko alam. Naramdaman ko lang. Hindi ako nangihimasok. Pag dumadaing sila, nakikinig lang ako. Pero one time, may lumapit sa akin babae, galit sa Diyos. Umiiyak, galit na galit siya. At alam niyo, sabi niya, bakit ganun ang Diyos? Hindi siya nakikinig sa akin. Dasal ako nagdasal, hindi siya nakikinig. Natutulog ba siya? Hindi ako nakatiis. Hinawakan ko siya sa balikat at ang sabi ko sa kanya, sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog bang biyas. Ang buhay mo ay mayroong alaga sa Kanya. Alam niyo ginawa niya? Nagpunas ng luha, tapos ang sabi sa akin, pa-picture. Look at me, my dear friends. I do not know what you are going through, Hindi ko alam ang dinaraanan niyo ngayon. Hindi ako sure kung anong bigat ang binibitbit niyo na nandito kayo. I'm not sure. Hindi ako sigurado, pero ito ang sigurado ako. Hindi papayag ang Diyos na mag-isa ka sa dinadaanan mong yan. Hindi siya papayag. Magpapadala siya ng tulong sa iyo. Magpapadala siya ng mga tao. Bibigyan ka niya ng bagong lakas. Bibigyan ka niya ng grasya. Bakit? You are never, ever alone. Never. Believe in Him. Di siya natutulog. Kaya can you go to 5 people, 5 tao? Tatapikin nyo lang. Sabihin nyo sa 5 taong yan, hindi ka nag-iisa. Go. Hindi ka nag-iisa. 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 But I also believe in this. Tama, hindi tayo nag-iisa. Pero meron pa akong pinaniniwala ang isang bagay. Show my slide, please. Show my slide. I believe in this, that while I sleep, God is solving my problem. While I sleep, God is solving my problem. So look at me, my dear friends, huling hirit ko na lang. Matulog kayo. Matulog ka. Sayang naman, 2 pa kayong gising ni Lord.
naman siya natutulog eh. Para ikaw ang makatulog. Sleep. Paggising ho kayo, give your best. You know, when you're awake, give your best. And at the end of the day, the best thing to do is to surrender to your God and sleep. Because while you sleep, your God is solving your problems. Sabihin nyo nga yan sa 5.25 tao na nandito. Bahala na kayo kung sino yung kalahati, ha? Sabihin mo sa kanya, matulog ka. Go, matulog ka, matulog ka, matulog ka, matulog ka, matulog ka. Let's come to prayer, brothers and sisters. I want you to have hope in your heart. Gusto ko tandaan ninyo, nakaupo pa rin sa trono ang Diyos. Hindi ho siya nagugulat. Pag tumataas ang gasolina, tayo lang ang nagugulat. Siya, hindi. Alam niya ang ginagawa niya. Payagan natin siya. Close your eyes and bow down your head in the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, I ask, paalala niyo sa akin ang mga salita mo na hindi ko dapat kalimutan kailanman. Complete your message for us today. Gusto namin magkaisa, Panginoon. Marami lang hadlang. Pero simula ngayon, maniniwala kami sa iyo. Gusto mo kaming pagbuklodin, Panginoon. Give me this heart to forgive others, to be concerned about others. Hindi lang sarili kong titingnan ko, kundi yung hirap din ng iba. At dalangin ko sa iyo, Panginoon, ang mga nandito ngayon, bless them. Say yes to their deepest prayers. May mga pangarap sila na ikaw ang sumulat sa kanilang buhay. Naway makita nila ang katuparan ng kanilang mga pangarap, O Diyos. Katuparan ng kanilang mga panalangin. Answer our prayers, O Lord. We are your children. We are not begging. We are claiming because we are yours. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Father in heaven. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Mama Mary, for always being here with us. And I pray that this Holy Week recollection will continue so we can pass this on to the next generation. Because this Holy Week recollection here has been blessing many, including me and everybody else. This is our prayer. We claim in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Give the Lord a big hand. Bless His name. Habang nakatayo kayo, wag muna kayong uupo. Sandali lang po ito. I encourage you because the next part, after this, itong part na ito, meron pong panel discussion. Babalik po ako dito with Father Ronnie, kaming dalawa, ha? Baka may mga katanungan kayo. But before that, I would like you to give. Kayo po'y magbibigay. Ano po itong ibibigay ninyo? Ito pong ibibigay ninyong love offering ay mapupunta sa mga gawain, hindi lang sa loob ng simbahan. Ito'y para tumulong sa mga mahihirap. Yan naman po ang ating simbahan eh. Kahit mahirap yung simbahan, tulong pa rin ang tulong sa mahihirap. Kaya gusto ko maging generous po kayo, ha? Magbigay kayo ng tama sa Panginoon. At payagan nyo naman na ibalik ni Lord sa inyo yan. Ng siksik, liglig, at umaapaw. So I want you to be generous. Ipapasa po sa inyo ang love offering. Ibigay nyo po ang buong wallet ninyo. At mamaya po makita tayo sa lobby. Yung mga libro ko doon, ubusin yung lahat. Share it to the world. Ha? Okay, we're going to pray and ask the Lord to receive our offering. Close your eyes, bow down your head again. Father in heaven, we're going to give to you
Mahalaga ho sa amin ito, lalo na ngayong mahigpit ang aming sinturon. Hawak namin ang aming salapi kasi hindi namin alam kung anong mga nangyayari. Pero ikaw, alam mo. Kaya kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Itong ibibigay ko, gamitin mo. Palaguin mo ito, Panginoon, para makatulong ng maraming taong mahihirap. And I also pray, O Lord, that what they are about to give, my brothers and sisters, return it to them 1,000-fold, so they can continue the cycle of generosity that you have begun in their lives. This is our prayer. We give this to you with joy. Receive it with joy, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's give to the Lord generously.